Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Nananatiling prioridad ng Marcos administration ang magkaroon ng sapat at abot-kayang enerhiya sa bansa. Binigyang diin ito ng National Economic and Development Authority sa isang forum na pinangunahan ng pribadong sektor. Ayon kay Secretary Arsenio Balisacan, malaki ang papel ng enerhiya para mapalago ang ekonomiya at mabago ang buhay ng mga Pilipino. Mababatid na nasa 8.79 trillion pesos ang halaga ng infrastructure flagship projects ng pamahalaan kung saan kabilang ang ilang energy infrastructure projects. Posibleng itigil na ng mga otoridad bukas ang search and retrieval operation sa nangyaring landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon kay MAWAB Municipal Information Officer Giselle Maytan, sa ngayon wala na silang natagpo ang bangkay sa gumuhong lupa. Sa pinakahuling tala, nasa 73 bangkay ang narecover sa landslide. 8 individual naman ang nananatiling missing o nawawala. February 6 nang mangyari ang landslide sa nasabing barangay kasabay ng walang tigil na pag-ulan sa lugar. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Julius Pacot. Mayong adlaw, gibutyag sa City College of Davao kon CCD nga sugdanan niini ang Reserve Officers Training Corps sa ROTC sa ilang mga estudyante karong Agosto 2024. Di nakikpartner kini sa 11th Regional Community Defense Group kon RCDG 11. Din among training course gihanyag isip parte sa National Service Training Program kon NSTP. Ang mga tulungaan kauban ng RCDG 11 nagadevelop og comprehensive ROTC curriculum nga dunay tumong sa paghatag og oportunidad sa mga estudyante nga makaamgo og leadership skills. Lakip na sa mga benepisyo sa mong training ang scholarship ug banpang incentives alang sa mga outstanding ROTC cadets. Samtang giklaro sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 11 nga dili na kinahanglang magparehistro sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AX program. Sanglit mamahimong direktang makahimulos kini ngadto sa ilang buhatan diha sa DSWD. Sumala pa ni Noel Lynn Joy Kalumpang, ang Social Welfare Officer 2 sa DSWD 11, usa kini sa nag-unang programa sa DSWD din nagahatag og medical assistance, funeral assistance, transportation assistance, food assistance, lakip niini ang educational assistance alang sa mga estudyante nga ang ginikanan o sa ka-distress OFWs o breadwinners. Apan magdala lamang og mga requisitos nga kinahanglan alang sa mga programa. Usa niini ang valid ID, hospital final bill o medical certificate alang sa medical assistance. Para sa mga mo-avail sa funeral assistance, magdala lamang og valid ID o sa magproseso sa certificate of funeral contract o valid ID bisan unsa mang sa mga musunod sama na lamang sa certificate of enrollment, school validated ID o statement of account alang sa educational assistant. Ang availment ani nga assistance code nato is depending on the assessment of our social workers. Pwede kaayo sila mo diretso diri sa ato ang tunghaan sa may uyang burin DSWD Field Office 11. Ug mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.